Saan niyo po nakilala si Melvin Acacio, ma'am? Actually, pareho kaming agency before, ma'am, nung pareho kaming umalis. Sa OFW din? Dati po. So doon na kayo nagkakilala? Opo. Bali, magkarelasyon kami ng 2 years before kami nagsama nung 2016. Pero hindi po kayo kasal? Hindi po. Kayo ba kasal sa iba? Kasal ako sa una, kasal din po siya sa una. Binabawi mo na ba yung mga binigay Hindi niyo sa kasi, kanya noon? ginost po kasi niya ako, sir. Ghosting? Bigla po niya akong blinak kasi. So, dapat po magkausap kami ng about po dito. Blinak po niya ako. So, paano? Wala po akong communication Bakit sa po kanya. dumating sa point na ginost kayo or like binlock po kayo sa Facebook? Actually, last year, ma'am, nahuli ko na siya na may Asawa? Opo, kasi yung anak ko nag-screenshot sa cellphone niya, sinend sa akin nga. Tapos nahuli ko rin, ma'am. Sino po yun? Yung babae, dati niyang girlfriend din, nagkahiwalay sila. Parang nagkabalikan sila, ganyan. Saan po ba yung lote o yung lupa po? Doon po sa kanila lahat, Saan ma'am. po yun? Sa Ilocos, ma'am. Kanino po nakapangalan? Sa kanya. Pati po yung motor? Ang usapan namin dun sa motor, ma'am, nasa anak niya kasi pa yung anak ko, underage pa po, 17 years old lang po. Kayo yung nagbigay ng buong amount or pinaghatian nyo naman yon? From the start na nagsama kami, ako po, ito po lahat, sir. Oh. Lahat ng padala ninyo, Opo. recorded. Opo. So ang sinasabi po ninyo, lahat ng mga, yung motor, yung lote at isang Opo. baka, ikaw lahat nagpundar noon. Opo. Pero siya ngayon ang nakikinabang. Nakapangalan sa kanya lahat. Papasukin na natin si Sir Melvin Acacio para malaman na natin ang kanyang panig. Face to face na to, Shari. Yan pong sinasabi niyang ginos ko po yan, sir. Nung nakaraang linggo nga lang po, nagkita kami niyan. Paano niya masasabing ginos ko? Sila nga mismo yung tumakas doon sa amin. Ang sinasabi niya, sir, na nag-usap kami, kasi ito na nga po yung report doon sa pulis na nagpunta ko ng barangay, hindi po siya humarap doon. Ang ano ng pulis sa akin, na kailangan talaga mag-usap kaming dalawa before mag-decide dito sa... Okay, so in Opo. other words, nung gumawa ka na ng aksyon, saka na lang kayo nakapag-usap muli. Yun po, pero Pero hindi bago rin. nun talagang wala. Wala. Blinak po niya ako ng September, sir. ginost? Last year pa. Actually, sir, buong year nitong 2024, hindi na po yan tumatawag sa akin. Paano yung sinasabi niya na siya na lang yung nag-effort na tumawag, sir? Araw-araw din ako nagtatrabaho, sir. Hindi, pero hindi ka naman siguro 24 hours na nagtatrabaho. Oo nga, sir. Hindi nga ako 24 hours nagtatrabaho. Pero ako yung nag-aalaga ng anak niya. May anak po ba kayong dalawa? Anak Hindi, ko po sir. yan, Anak sir. niya, sir. Anak niya na ako yung nag-aalaga, sir. Wait, so hanggang ngayon yung anak po niya nasa'yo? Hindi, sir. Bago kami nagkita, tinakas niya na yung anak niya. Nito lang, sir, nablinak ko na talaga siya dahil puro pang-aaway na yung inaano niya sa... Nung naitakas niya na yung anak niya, lagi niya na pang-aaway yung mga message niya sa Facebook. Ito kasi wala kayong akong dalawa, panahon. nagka-relasyon naman kayo, no? Opo, so sir. siguro at some point, siyempre, nagmahalan na rin kayo, di ba? So, Opo, sir. saan ba nag-ugat, no? Saan nagsimula itong Dahil parang po hindi yun nyo na nga, pagkakaintindihan? Dahil dun sa sabi mo, ma'am, na may iba. Itong si... Kasi nag-communicate siya sa babae, inutusan niya yung babae, i-block ako ng babae para hindi ko mabasa yung conversation nila. I miss you, sabi niya. Okay. So doon nag-start, sir, and that's kaya nitong whole year ng nitong year na to, wala na siyang tawag-tawag sa akin. Ganyan ako nagsawa dahil sa sobrang pagkaselusa. Sa totoo yan, sir, yung mga namamatay sa amin, hindi ako pwedeng makipaglamay. Kasi kung makikipaglamay ako, tatanungin niya kung sino-sino yung mga tao doon sa lamayan. Hindi naman taga roon sa amin. Isang Sir, pero agency ano lang pong po. plano nyo ngayon, sir? Kasi si ma'am gusto na daw po niyang mabawi or yung mga naipundar niyo po, mga naipon niyo daw po. Ano pong gusto niyo sabihin sa kanya, sir? Anong mga naipon po? Oh, sir, ma'am. Ito, basta tingnan mo na lang lahat ng pangalan mo dito. Kung yung mga pinapadala mo na yan, ang sisingilin mo sa akin ngayon, ilang taon na sa akin yung anak mo? May pinoprovide ka sa anak ko? Alam mo, sa pagsasama natin, ako naghihirap pati sa bukid pagbabantay ng mais mo. Ako nagpo-provide ng pantanim mo, pang-abono mo, harap-harapan mo ako sinasabihan na wala akong isinishare Naku. sa'yo. Naku, grabe ka. Di ba? Talagang buti pang tapusin na lang yung relasyon na to kasi kung ipagpatuloy natin, palaki ng palukay lang yung magiging utang Paano ko sa'yo. hindi tatapusin? dahil lahat Harap-harapan mo ililista nang ang ginagawa sa akin yan. Sir, ang problema kasi ginost mo daw siya, sir. Kumbaga, wala ka na daw ni niho, wala ka na daw talagang tawag, wala ka ng imposible, ma'am. message. Imposible. Kahit tignan niya yung conversation kung
paano naging wala. Nung September lang niya ako blinak, ma'am, doon na kami na dapat ay mag-uusap na po kami sa problema namin. Wait lang, ma'am. Doon- Akala ko buong taon. Hindi, yun, siya hindi tumatawag sa akin, ako tumatawag sa kanya, ma'am. Wala naman po akong maisip kundi yung pagluwas ko lang dito sa Maynila na tinakas niya na po yung anak niya. Hindi pa yun, yung tinakas ko yung anak ko. Di ba? Kasi doon na nga nagsimula, humihingi ako ng tulong sa iyo, yung anak ko doon walang pagkain, lumuwas ka, hindi mo iniwan, Anong hindi? humingi ako ng tulong sa Nandito yung resibo kapitbahay. ng Yung padala, kapitbahay oh. ang nagbigay ng tulong sa anak ko. Grabe ka na talaga. Andito nga yung resibo nung unang sinahod ko, pinadala ko nga sa kanya. O, ano yung pinadala mo? Pampakain sa isda mo? Hindi. Tignan mo yung conversation namin ng anak mo? Gusto mo makita yung conversation namin ng anak mo? Kasi ikaw lagi mo ginagamit yung anak ko. Kaya nga ako, ayaw ko, iniiwas ko yung anak ko dahil ayaw ko ma-involve sa problema natin. Oh. Kagaya niyan, alam mo ba nang kausap ko lang nung Sabado ng gabi? Oo, nakikinig ako sa usapan yung dalawa. Oh, yun naman pala. Kasi ako nakikiusap sa iyo sana. Tignan mo yan, sir. Pati anak niya, pinagsaselusan niya na kung maayos yung pagkikipag-usap ng anak niya sa akin, ganyang kaselusa yan. Magiging patas lang po kami. Ma'am ha, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang rason bakit po kayo nagkahiwalay? Maliban po sa, kasi ang buong akala po namin, buong taon po siyang hindi nagparamdam, ghosting. Yun po pala, September. kung sumasagot naman po pala ng tawag, it's just kayo po ang nagpa-first move. Tama Oo, po? kumbaga ako lang ma'am nag-i-effort nga. Ako na nga lang Okay. Pero hindi ano sa ghosting ang kanya. ibig sabihin nun, ma'am. Hindi ghosting ang term dun, ma'am. Kasi ghosting is, Wala kumbaga, na. wala na talaga at all. Kumbaga, ni hi, ni ho, wala na talaga. So, sino po nakipaghiwalay, ma'am? Wala man kaming hiwalayan. Wala ma'am. pa talaga, Wala, ma'am. Okay. Blinak nyo si madam dahil ayaw nyo na. Ganun po ba yung Hindi, interpretasyon nun? Ayaw ko nang sumagot sa mga pang-aaway niya. Saka, pati yung nanay ko kasi, minumura niya na yung nanay ko, high blood yung nanay ko. Baka baliktarin mo lahat ng pagmumura ng nanay mo nandyan, oh. Oo. Ilang taon po ba yung anak ni madam? Simula 9 years old yan, sir, dun sa amin eh. Ilang taon na ngayon? 17, sir. O so, 8 taon na kayo po yung nag-provide or nag-alaga dun sa Parang bata. ganun, sir. Ma'am, magkano po ba lahat no? Kasi hindi natin maisa-isa lahat yan. Ang sa akin na nga lang, yung inano ko sa motor. Yung sa motor kasi na sinasabi niya po, ma'am, usapan namin yan noon nung okay pa kami na kukuha nga kami ng Kailangan service po ng talaga motor din niya. makausap. Talagang service ng anak niya yung motor. Okay. Ngayon po, nung lumuwas ako dito sa Maynila para magtrabaho, hindi niya hinulugan. Tapos nung naitakas niya na yung anak niya, siya mismo yung tumawag doon sa kasa na hatakin na yung motor at siya mismo yung nag-describe kung saan nakaparada yung motor. Aside from that motor, no? Kasi kung tutusin, yung motor, maliit lang yan eh. May lote. Magkano yung lote na yan? Yung hindi po sa lote, kasi yung lupa na yon talaga sa kanya. Oh. Ako ang nagpatitulo, kasama yung pagsukat sa lupa nila. In other words, sa kanya talaga yun, ikaw lang nagbayad nung Yung sa title Yung ko, pagpapa-survey. pa-title, Yung pa-title, pagpapa-survey. pa-survey. Mm. Oh, ay, hindi nyo po masasabing sa inyo yon yung lupa na yon. Kasi yung Reimbursement na lang yung gusto mo. Oh, meron pang isa, yung baka. bininta niya na hindi nag-inform sa akin, sir. Alaga niya yan din sa Oh, alaga rin niya. Hindi, sir. Kasi may babayaran siya diyan sa pinag-alaga niya na 10K. Ngayon Okay. wala siyang pambabayad. Sabi niya sa akin, bayaran mo na lang. Ngayon, hati sila dun sa baka na yun sa may-ari ng baka. Oo. Ngayon, sabi niya, so naging 20. Actually po, no, ang mag-govern dito is yung family code po natin, no? Articles 147 or Article 148. At ang tanong ni Shari kanina, paano pag ganitong hindi kasal? Paano yung hatian pag meron silang mga naipundar, no? Dalawa po kasi yung klase ng hindi kasal. Hindi sila kasal, pero pwede naman sana silang ikasal. Okay? Ibig sabihin, single sila. Okay? Kayo, hindi kayo kasal kasi hindi talaga kayo pwedeng ikasal. Opo. Bakit? Kasi nga kasal na kayo eh. Okay? Okay. Iba po yung rule dun sa una, iba rin yung rule sa pangalawa. Okay? Ngayon ang tanong, ano sabi ng batas sa ganitong sitwasyon? Na ikaw may asawa, nagsama kayo, may naipundar kayo, paano hatiin yung property? Ang sabi ng batas natin, yung actual na contribution mo. So kailangan mong patunayan na ikaw talaga yung nag-contribute nung Property. nung property na yan. Pera mo yung pinambili sa property na yan. Okay. Now, syempre, hindi naman natin maiwasan siya rin. No? May mga naipundar na talagang wala ng mga dokumento. Okay? Anong sabi ng batas? Well, ang sabi ng batas, in that case, yung presumption natin is joint contribution nyo yan. Ibig sabihin, hahatiin ng patas yung lahat ng naipundar. So, for example, dyan sa motor, Paano namin natin yun?
pinahatak niya nga mismo, iba na yung nagtutuloy ngayon na naghuhulog. Wait lang, no? So, in other words, yung motor na yan ngayon, hindi na sa inyo. Hindi na sir, hindi na sa amin yan. O, kung ganun, edi tanggalin nyo na yan. Nakapangalan pa sa kanya, sir. Hindi nyo na mapaghahatian yung motor na yan kasi in the first place, wala na sa inyo. In so far as yung lupa, hindi nyo naman naipundar pala yan. Pero yung reimbursement, sir, kailangan mong ibalik yung kay Okay, madam. walang problema yung reimbursement sir. Oo. Ayan. At yung isa pa, yung baka, alaga ni sir, in advance lang ni ma'am yung 10,000 para hindi kayo magpalya dun sa, ano pa tawag dan, yung kasama ninyo, no? Eh di kailangan mo ring ibalik yung 10,000 po na yun, no? In other words, no, when it comes to division of properties ng mga ganitong klaseng relationship, actual contribution, kailangan mong patunayan. Kung hindi mo mapapatunayan, isipin ng batas na pantay lang yung kontribusyon nyo dyan. Actually sa akin, sir, dapat wala na to eh. Kahit in-arrange ko ito, kaso lang hamon sila ng hamon sa akin, nahaharap siya kaya si Rafi Tulfo. Magiging patas lang kami. Kasi kahit papaano naman, si Sir Melvin, inalagaan din naman po. Kahit papaano, inalagaan niya din po yung anak po ninyo, Opo, ma'am. Di po ba? So, wag din po natin isang tabi yun. Opo, alam ko na. Yung mga usapin po ninyo sa mga pera, sa mga lote, ma'am, make sure po na next time, i-invest po natin ng maayos yung mga ganyang mga Yes, bagay. oo. Kasi, gaya po ng sinasabi ni Sir Rafi, hindi po madali ang pagiging isang OFW. Yun nga po eh. So, i-invest po natin sa maayos, lalo na kung maggaganyan kayo lalo na kung kayo naman po yung nagbabayad, ipangalan niyo po sa inyo yung mga property na alam niyo pong kayo naman po ang nagpupundar. Wala na po akong masasabi dyan ma'am. Tigilan na lang yung pang-iiskandalo kasi iskandalosa talaga yan. Huling mensahe niyo po bago po namin kayo pagharapin sa barangay po. Sa kanya, sa akin eh, talagang i-provide niya yan sa akin, ma'am. Dahil talagang lahat yan. Alam mo naman kung paano ako naghirap eh. Sumpa mo pa ako na hindi ako makapag-abroad. Bibigyan na lang din po namin kayo ng chance na makapag-usap po doon sa likod. Okay. Kasi hindi po nare-resolve, ma'am. Kahit anong explanation po yung gawin po ni Attorney JV, wala po talagang nare-resolve dito. So, kausapin po namin kayo sa kabila and then asistihan po namin kayo sa kay Kapitan Leon Bautista po. Yes po. Okay? Salamat po, sir. Sir, salamat sige. po sa pagpunta.